May mga sandali sa buhay na ang bigat ng lahat ay halos di nakayanin kapag ang puso'y umiiyak ng napakalalim kaya tila nawawalan ng lakas ang mga salita. Hinahanap mo ang tamang panalangin, ibinubulong mo ang mga talata, ibinubuhos mo ang iyong damdamin, ngunit tila tahimik ang langit. Sa mga hilaw at banal na sandaling iyon, may ibinigay ang Diyos na higit pa sa anumang salitang pantao, ang napakagandang kaloob ng pananalangin sa Espiritu. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi tungkol sa kung gaano kahusay magsalita o kung gaano katagal kang makakapagpatuloy. Hindi ito tungkol sa forma o perpektong mga parirala. Ito ay tungkol sa pagsuko, ang pagbitaw sa sariling kontrol at paglabas sa hangganan ng sarili mong lakas. Hinahayaan ang Espiritu Santo na magsalita sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng mga daing na hindi maipahayag sa salita. Kapag nananalangin ka sa Espiritu, ang iyong mga panalangin ay lumalampas sa limitasyon ng tao. Hindi ka na lamang nagsasalita mula sa isip, hinahayaan mong ang Diyos mismo ang kumilos sa iyong puso, humubog ng iyong mga salita at hangarin ayon sa kanyang ganap na kalooban. Ang ganitong pakikipagniig ay nagpapakilos sa langit, nagpapatatag sa iyong kaluluwa at nagtatayo ng pananampalatayang hindi matitinag. Maraming mananampalataya ang naghahangad ng mas malapit na relasyon sa Diyos, ngunit humihinto sila sa hangganang kayang abutin ng isip. Ngunit inaanyayahan tayo ng kasulatan na lumalim pa, pumasok sa dako na lagpas sa takot, pagdududa at pagsisikap ng tao na hayaan ng Espiritu Santo na huminga ng buhay sa ating mga panalangin. Ang paanyayang ito ay hindi lamang para sa iilan. Bukas ito para sa bawat anak ng Diyos na pumipiling sumuko, magtiwala at lumakad sa buhay pananalangin na puspos ng apoy at kapangyarihan mula sa itaas. Naghihintay na ang Espiritu handang gumabay sa iyo, magpanibago ng puso mo at baguhin hindi lamang kung paano ka manalangin, kundi kung sino ka. Sama-sama tayo'y maglalakbay patungo sa pinakabuod ng hiwagang ito. Numero 1. Ang biblikal na saligan ng pananalangin sa Espiritu upang tunay na maunawaan kung paano manalangin sa Espiritu. Kailangan nating mag-ugat sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi magaan ang pagtrato ng Biblia sa paksang ito. Maliwanag at may layunin nitong itinuturo ang mahalagang papel ng Espiritu sa panalangin. Isinulat ni Pablo sa Efeso 6:18, at manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa iba't ibang uri ng panalangin at kahilingan. Hindi ito isang payong basta-basta. Ito ay utos, gaya ng pagsusuot ng baluti ng Diyos na mahalaga para sa espiritual na pag-iral. Ang pananalangin sa Espiritu ay kailangan para sa lakas at pagtitiis ng bawat mananampalataya. Sinabi rin ni Pablo sa 1 Corinto 14:15, mananalangin ako sa aking espiritu, ngunit mananalangin din ako sa aking pag-iisip. Narito ang malalim at makapangyarihang katotohanan. Ang panalangin ay hindi nalilimitahan ng pangangatwiran o bokabularyo ng tao. Sa loob natin ay may banal na dako kung saan kumikilos ang espiritu. Kapag nananalangin ka ng may pag-unawa, ginagamit mo ang iyong isip at mga salita, ngunit kapag nanalangin ka sa Espiritu, may mas dakilang nangyayari. Kapag nananalangin ka sa iyong Espiritu, direktang nakakaugnay ka sa mga kaisipan at kalooban ng Diyos, nahahawakan ang mga hiwagang lampas sa unawa ng tao. Mismo si Jesus ay nagsabi sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kung ang pagsamba ay dapat dumaloy mula sa Espiritu, gaano pa kaya ang panalangin, ang pinaka-intimate nating pakikipag-usap sa Diyos na dapat ding gabayan ng iisang Espiritu?
Maliwanag ang saligan, may hangganan ang panalangin na wala ang espiritu, ngunit ang panalangin sa espiritu ay walang hangganan. Nang isulat ni Judas sa talatang 20, "Ngunit kayo, mga minamahal, patuloy ninyong itayo ang inyong mga sarili sa inyong napakabanal na pananampalataya at manalangin sa Espiritu Santo." Ibinunyag niya ang isang malalim na bagay. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi lang pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay pagtatayo mula sa loob. Sa tuwing nananalangin ka sa ganitong paraan, pinatitibay mo ang iyong pananampalataya, hakbang-hakbang, hinuhubog ang iyong buhay espiritual kahit hindi mo agad nakikita ang bunga. Madalas itanong ng marami, paano ko malalaman kung tunay akong nananalangin sa Espiritu? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa pagsisikap, kundi sa pagsuko. Hindi kailanman pinipilit ng Espiritu Santo ang kanyang sarili sa iyong puso. Banayad siyang nagaanyaya at umaakay. Ang manalangin sa Espiritu ay ang pagsuko ng iyong isip, iyong mga salita, at maging ng iyong katahimikan sa mga kamay ng Diyos. Hinahayaang malayang kumilos siya sa iyo. Ipinapaalala ng biblikal na saligan na ang pagsasanay na ito ay hindi kakaiba ni opsyonal lamang. Bahagi ito ng banal na disenyo ng Diyos para sa kanyang mga anak. Isa itong banal na kaloob at utos para sa mga nagnanais mabuhay sa kapuspusan ng kanyang presensya. Kapag naunawaan mo ang katotohanan ito, makikita mong ang pananalangin sa Espiritu ay hindi nakadepende sa damdamin o katayuan. Ito ay tungkol sa pagsunod, pagiging malapit, at banal na kapangyarihan. Kapag tumimo ang mga katotohanan ito sa iyong puso, lubos na magbabago ang iyong pananaw tungkol sa panalangin. Kung ang kasulatan ang naglalatag ng saligan, kung gayon ang balangkas ng pananalangin sa Espiritu ay nakatayo sa isang katotohanang bumabago ng buhay, hindi natin tunay na kayang manalangin ayon sa nararapat kung wala ang tulong ng Espiritu. Ipinagkakaloob sa atin ng Roma 8:26 hanggang 27 ang isa sa pinakaaliw na pangako sa Biblia. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang nararapat nating idalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi maipahayag sa salita. At ang nagsasaliksik ng mga puso ang nakakakilala sa kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Pag-isipan mo yon ng malalim. Mismong ang Espiritu Santo ang nananalangin para sa iyo. Kapag kapos ang mga salita, kapag mabigat ang puso, kapag hindi mo alam kung ano ang sasabihin, siya ang humahakbang. Ang iyong mga panalangin, mahina, di perpekto at kulang, ay kinukuha ng Espiritu, dinadalisay at inihaharap mismo sa puso ng Ama. Mayroon pa bang higit na kaaliwan kaysa rito? Ganap nitong binabasag ang ilusyon na kailangan mong magkaroon ng perpektong mga salita o makintab na pananalita para pakinggan ka ng Diyos. Hindi mo kailangang pasikatin ang langit. Kailangan mo lamang buksan ang iyong puso at hayaang gawin ng Espiritu ang tanging siya lamang ang makagagawa. Hindi mo kailangang hanapin ang perpektong mga salita kapag nananalangin ka. Ang tunay na mahalaga ay ang pagiging bukas ng iyong puso. Ang kahandaang bumitaw, hayaan ng Espiritu na gumabay at payagan siyang hubugin ang mga panalangin lampas sa iyong inaakala. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang tagatulong, siya ang iyong tagapagtanggol. Nakatayo siya sa tabi mo at namamagitan para sa iyo. Kahit kapag wala ka ng salitang masabi, kinukuha niya ang iyong mga daing, luha at buntong hininga at ginagawang mga panalangin puspos ng banal na lakas. May mga pasaning napakabigat para sa pagpapahayag ng tao, ngunit wala ni isa mang masyadong mabigat para sa Espiritu. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pananalangin sa Espiritu sa panahon ng kahinaan.
Kapag nilulukob ka ng dalamhati, kapag napapaligiran ka ng tukso, kapag tila malabo ang iyong daraanan, hindi ka iniiwan ng Espiritu. Siya ang nagiging iyong tinig, iyong lakas, iyong lifeline. At tandaan mo ito, hindi kailanman nananalangin ng Espiritu na salungat sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nananalangin ka sa Espiritu, iniaalay mo ang mga perpektong panalangin. Maaring hindi mo ito nauunawaan o malinaw na nararamdaman, ngunit agad itong kinikilala ng langit. Ang mga ito'y panalangin ipinanganak sa puso ng Diyos, inihatid ng Kanyang Espiritu, at sinasagot ng ganap ayon sa Kanyang kalooban. Ang katotohanan ito ay dapat magdala sa iyo ng matinding kumpiyansa. Hindi mo na kailangang mag-alala kung sapat ba ang iyong mga panalangin o magtanong kung nakikinig ba talaga ang Diyos. Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa Espiritu, hindi ka na nananalangin mag-isa. Ang mismong hininga ng Diyos ang kumikilos sa loob mo. Napakaraming mananampalataya ang tahimik na nagdadala ng kanilang mga pasanin. Sinusubukang hanapin ang tamang paraan upang ilapit ito sa Panginoon. Ngunit marahang ibinubulong ng Espiritu, hayaan mong ako ang magdala. Hayaan mong ako ang manalangin sa pamamagitan mo. Siya ay hindi lamang gabay, siya ang iyong lakas sa panahon ng kahinaan. Ginagawang kapangyarihan ng Espiritu ang iyong kahinaan, ginagawang panalangin ang iyong katahimikan, at ginagawang banal na ugnayan ang iyong mga limitasyon bilang tao. Iyan ang kagandahan ng pananalangin sa Espiritu. Hindi ito tungkol sa kung paano mo bubuhatin ang bigat. Ito ay tungkol sa kung paano mo hahayaang buhatin ito ng Espiritu para sa iyo. Sa pagsuko, makakamtan mo ang kapayapaan, kapangyarihan at kalayaang tanging siya lamang ang makapagbibigay. Sa huli, darating sa bawat mananampalataya ang punto kung saan hindi na sapat ang mga salita sa panalangin. Maaaring ibuhos mo ang iyong kaluluwa, magsalita ng may matinding damdamin, at banggitin ang mga talata ng kasulatan ng may pananampalataya. Ngunit mararamdaman mo pa rin na mas marami pa sa Diyos kaysa sa kayang ipahayag ng iyong mga salita. Diyan pumapasok ang pananalangin sa Espiritu. Dinadala ka nito sa kabila ng mga hangganan ng pagpapahayag ng tao patungo sa malalalim na hiwaga ng langit. Tulad ng isinulat ni Pablo sa 1 Corinto 14:2, ang mga nagsasalita sa Espiritu ay direktang nakikipag-usap sa Diyos, hindi nauunawaan ng tao, ngunit ganap na kilala at tinatanggap sa langit. Isipin mo ito, kung ang panalangin ay tulay na nagdurugtong sa langit at lupa, ang pananalangin sa Espiritu ay ang paglakad sa bahagi ng tulay na mismong Diyos ang gumawa. Ang Espiritu Santo ang siyang nagdadala ng iyong tinig, hinuhubog ang bawat salita, o kahit ang mga buntong hininga sa wikang agad na nauunawaan ng langit. Kapag nananalangin ka sa ganitong paraan, lumalampas ka sa hangganan ng sarili mong pag-unawa at pumapasok ka sa mga kaisipan ng Diyos. Ang ganitong panalangin ay napakalapit at personal. Hindi ito tungkol sa anyo o pagiging perpekto. Hindi mo kailangang lubos na maunawaan ang iyong sinasabi sapagkat ito ay nakabatay sa pagtitiwala. Pagtitiwala na ang Espiritu sa loob mo ay nakaaalam ng puso ng Ama at nananalangin ayon sa kanyang ganap na kalooban. Kaya kahit hindi maabot ng isip mo ang mga salita, dama ng iyong Espiritu ang pag-angat. Pagkatapos ng ganitong mga sandali, umaalis kang may kapayapaan, katiyakan at tahimik na lakas, sapagkat nahipo mo ang presensya ng Diyos sa paraang hindi kayang gawin ng isip. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi kaguluhan. Ito ay banal na pagkakaisa. Ito ay ang pagtibok ng iyong puso kasabay ng tibok ng langit. Ang pag-aayon ng iyong kaluluwa sa walang hanggang katotohanan at ang pagpapalit ng iyong kahinaan sa kanyang lakas. Nalulugod ang Diyos sa ganitong mga panalangin, hindi dahil maganda ang tunog ng mga ito,
kundi dahil dumadaloy ang mga ito mula sa espiritong inilagay niya sa loob mo. Madalas, nag-aatubili ang mga mananampalataya kapag hindi nila maipaliwanag ang isang bagay. Nagtatanong sila, kung hindi ko ito maintindihan, totoo ba ito? Ngunit pinaalalahanan tayo ng kasulatan na ang pananampalataya ay nangangahulugang lumakad lampas sa nakikita at sa lohika, patungo sa larangan ng pagtitiwala. Ang pananalangin sa Espiritu ay pananampalatayang isinasagawa. Ito ay paniniwalang nauunawaan ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang bigkasin. Ito ay ang pagbitiw ng kontrol at ang pagpapahintulot sa Espiritu na manguna. Ang pinakamalalim na hiwaga ng Diyos ay hindi mabubuksan ng isip lamang. Ito'y nahahayag lamang sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kapag nananalangin ka sa ganitong paraan, pumapasok ka sa mga banal na dako na hindi maabot ng kaisipan ng tao. Nahahawakan mo ang mga kayamanang hindi masukat at humuhugot ka ng lakas mula sa bukal na hindi nauubos. Ito ay isang paanyaya upang lumampas sa mga salita, upang hayaang bigyan ka ng Espiritu ng bagong wika ng pagiging malapit at maranasan ng Diyos sa mas malalim at mas personal na paraan kaysa dati. Ang buhay kay Kristo ay hindi tahimik na pamumuhay. Ito ay paglalakbay ng pananampalataya, isang takbuhin na dapat tapusin, isang labang dapat harapin. Tulad ng mga sundalong nagsasanay at mga atleta na nagsisikap, ang mga mananampalataya ay dapat ding magpatatag ng lakas espiritual. Ibinibigay ng kasulatan ang isang makapangyarihang prinsipyo sa Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, patuloy ninyong itayo ang inyong sarili sa inyong napakabanal na pananampalataya at manalangin sa Espiritu Santo. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi lang pakikipag-usap. Ito ay pagtatayo ng Espiritu. Sa bawat sandaling isinuko mo ang iyong sarili sa Espiritu sa panalangin, may nangyayaring hindi mo nakikita sa loob mo. Pinalalakas ang iyong pananampalataya, pinatatatag ang iyong pagkatao at pinalalalim ang iyong tibay sa paraang walang ibang makagagawa. Ito ay tulad ng paghinga ng sariwang hangin sa pagod na baga. Kapag pagod ka sa buhay, kapag pinipisil ka ng mga pagsubok, kapag bumubulong ang pagdududa sa iyong puso, binubuhay muli ng pananalangin sa Espiritu ang iyong kaluluwa. Hindi ito pisikal na pagpanibago, kundi pagpapatatag ng pinakabuod ng iyong pagkatao. Alam ito ni Pablo ng malalim, kaya't sinabi niya sa 1 Korinto 14:4, ang sinumang nagsasalita sa wika ay nagpapalakas ng sarili. Ang ganitong uri ng pagpapalakas ay hindi mababaw o emosyonal. Ito ay ang espiritu na muling bumubuo ng iyong tapang, pinapatalas ang iyong pangunawang espiritual at binibigyan ka ng tibay upang harapin ang mga hamon ng buhay. Napansin mo na ba kung paanong unti-unting pumapasok ang panghihina kapag tila tuyong-tuyo ang panalangin? Paano sinusubukang kumbinsihin ka ng kaaway na malayo o walang pakialam ang Diyos? Kaya't napakahalaga ng pananalangin sa Espiritu, nilalampasan nito ang mga kasinungalingan ng kaaway at direktang pinatitibay ang iyong pananampalataya. Hindi mo kailangang umasa sa emosyon dahil kapag nananalangin ka sa Espiritu, ang iyong pananampalataya ay pinalalakas kahit ano pa ang nararamdaman mo. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga mananampalatayang sumusunod sa Espiritu sa panalangin ay may lakas na mahirap ipaliwanag. Hindi dahil likas silang malakas, kundi dahil humuhugot sila mula sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang kanilang pananampalataya ay nananatiling matatag sa gitna ng bagyo dahil pinatatag ito mula sa loob. Isipin mo ang pananalangin sa Espiritu bilang banal na pagsasanay. Tulad ng isang atleta na hindi agad nakikita ang paglaki ng bawat hibla ng kalamnan, maaaring hindi mo agad madama ang bawat sandali ng paglago sa panalangin, ngunit makikita mo ang bunga sa paglipas ng panahon.
Mapapansin mong mas may kumpiyansa ka sa panalangin, mas malalim ang iyong tiwala sa Diyos, mas matatag ang iyong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at mas matapang kang tumindig kapag niyayanig ka ng buhay. Pinalalakas ka ng Espiritu para sa araw na ito at inihahanda ka para sa darating. Ang pananalangin sa Espiritu ay nagtatayo ng imbakan ng pananampalataya na paghuhugutan mo kapag dumating ang mga pagsubok. Ito ang paraan ng Diyos upang matiyak na ang kanyang mga anak ay handa, puspos ng kapangyarihan at hindi matitinag. Huwag mong maliitin ang mga sandaling ito ng pananalangin na ginagabayan ng Espiritu. Hindi ito maliit o nasasayang. Ito mismo ang paraan ng Diyos upang hubugin ka bilang isang mandirigma ng pananampalataya, handang harapin ang mga laban ng buhay. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi nabubuhay sa neutral na lupain. Araw-araw, may mga di nakikitang labanan sa paligid natin. Ipinapaalala sa atin ni Pablo sa Efeso, 6 na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, mga pinuno at mga puwersa ng kadiliman. At matapos niyang ilarawan ang baluti ng Diyos, ibinigay niya ang huling utos sa talatang 18 na manalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng oras, gamit ang bawat uri ng panalangin at kahilingan. Nakikita mo ba kung paano sila magkaugnay? Maaaring bigyan ka ng baluti ng Diyos ng proteksyon, ngunit ang panalangin sa Espiritu ang nagbibigay buhay sa baluting iyon. Kung walang panalangin, ang baluti ay parang sandatang hindi kailanman nagamit, malakas, ngunit walang galaw. Kapag ang iyong panalangin ay dumadaloy mula sa Espiritu, lahat ay nagbabago. Ang kalasag ng pananampalataya, ang tabak ng Espiritu, at ang helmet ng kaligtasan ay hindi na lamang mga simbolo. Sila ay nabubuhay sa banal na kapangyarihan. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi tahimik o pasibong kilos. Ito ay isang labang nangyayari sa hindi nakikitang mundo. Ito ay ang paninindigan kapag pinipilit ng kadiliman ang pagtaas ng iyong pananampalataya, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya, komunidad at simbahan. Sa panalangin ginagabayan ng Espiritu, tinatawag mo ang mga estratehiya ng langit para sa mga labang hindi mo nakikita. Ibinibigay sa iyo ng Espiritu Santo ang karunungan at pagkilala, ipinapakita ang mga patibong ng kaaway at pinatitibay ang iyong loob upang makalaban. Isipin mo ito, ang mga mananampalataya ay palaging inaatake ng panghihina ng loob, tukso, takot at kalituhan. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang kaaway kapag umaasa tayo sa sariling lakas. Ngunit kapag nananalangin tayo sa Espiritu, humuhugot tayo ng direkta sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang unawain ni Satanas o pigilan ang mga panalangin ipinanganak ng Espiritu. Hindi niya ito kayang baluktutin o harangan. Ang mga panalangin ito ay tinatatakan mismo ng Espiritu at inihahatid diretso sa trono ng Diyos ng walang hadlang. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pananalangin sa Espiritu, lalo na sa oras ng pagsubok. Kapag ang iyong tahanan ay tila nilulusob, kapag humihina ang iyong pananampalataya, o kapag natatakpan ng pagdududa ang iyong isipan, binibigyan ka ng Espiritu ng autoridad na manalangin ng may kapangyarihang mula sa Diyos. Ibinibigay niya sa iyo ang mga salitang may bisa, mga salitang nagdadala ng buhay at tagumpay. Kahit kapag wala ka ng salitang masabi, patuloy pa rin ang Espiritu sa pananalangin sa pamamagitan mo. Sa aklat ng mga gawa, nang dumating ang pag-uusig, hindi umatras ang unang simbahan. Sila ay nagkaisa sa panalangin at napuspos ng Espiritu Santo. Ang resulta ay tapang, lakas at mga himala. Sinubukan silang patahimikin ng kaaway, ngunit ang panalangin puspos ng Espiritu ang nagtulak sa kanila pasulong. Ang kapangyarihang iyon ay naroon pa rin para sa iyo ngayon.
Huwag mong maliitin ang labanan, ngunit huwag mo ring maliitin ang kapangyarihan ng iyong Diyos. Kapag nananalangin ka sa Espiritu, hindi ka nakatayo ng mag-isa. Nababalutan ka ng kanyang kapangyarihan, sinusuportahan ka ng kanyang lakas, at sa lugar na iyon tiyak ang tagumpay. Isa sa mga pinaka-nakamamanghang bunga ng pananalangin sa Espiritu ay ang pagbabagong nangyayari sa loob mo. Ang tunay na panalangin ay hindi lang nagbabago ng mga kalagayan, binabago nito ang puso. Walang mas makapangyarihang paraan ng pagbabago kaysa ang pagsuko sa Espiritu sa panalangin. Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa Kanya, unti-unting nagbabago ang iyong mga hangarin. Ang mga bagay na dating umaalipin sa iyo ay nawawalan ng bisa. Nawala ang pagmamataas, napapalitan ng tiwala ang takot. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang tumutulong sa iyong manalangin, binabago ka niya habang ginagawa mo ito. Sinasabi sa Roma 8 na ang Espiritu ay namamagitan ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa bawat panalangin ginagawa mo sa Espiritu, ang iyong puso ay inaayon sa tibok ng langit. Sa paglipas ng panahon, humihinto ang iyong mga panalangin sa pagiging nakasentro sa sarili at nagsisimula itong sumasalamin sa mga hangarin ng Diyos mismo. Pinadadalisay ng Espiritu ang iyong mga motibo at nililinis ang iyong layunin. Hindi laging biglaan ang ganitong pagbabago. Minsan, dahan-dahan itong nangyayari, tulad ng paglago na hindi mo napapansin hanggang sa isang araw ay matuklasan mong ang layo na ng iyong narating. Sa ibang pagkakataon naman, ito'y biglaan, parang mga tanikala na biglang napuputol ng punuin ng Espiritu ang iyong puso ng kalayaan. Ngunit maging mabagal man o mabilis, hindi maikakaila ang pagbabagong iyon. Isipin mo si Pedro, bago ang Pentecostes, kumikilos siya sa takot at padalos-dalos. Ngunit nang mapuspos siya ng Espiritu, ang kanyang mga panalangin ay may kapangyarihan, ang kanyang mga salita ay may paninindigan, at ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag kahit sa panganib. Hindi lang siya binigyan ng Espiritu ng tapang, binago siya mula sa loob, at ang panalangin ang naging pundasyon ng pagbabagong iyon. Kapag nananalangin ka sa Espiritu, natutunaw ang kapaitan, nagsisimulang maghilom ang mga sugat sa kalooban at lumalambot ang puso mo sa kapwa. Nagsisimula kang makita ang mga tao sa mata ng Diyos, puno ng awa, hindi ng galit. Nagsisimula kang lumakad ng may kumpiyansa, hindi kaba. Nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos imbes na matakot sa hinaharap. Higit sa lahat, pinapalalim ng panalangin ginagabayan ng Espiritu ang iyong pagiging malapit sa Diyos. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan. Ito ay ang pagkilala sa Kanya, ang pagdinig sa Kanyang puso at ang pagiging ganap na kilala Niya sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi lamang nagpapayaman ng iyong buhay pananalangin. Binabago nito ang iyong buong pagkatao. Hinuhubog ka nito ayon sa wangis ni Kristo. Binibigyan ka ng lakas at kapayapaang hindi matitinag. Kapag tumindig ka mula sa panalangin, hindi mo lang dala ang mga kasagutan, dala mo ang isang pusong binago. Ang ganitong panalangin ay hindi lang para sa mga espesyal na sandali o pagtitipon sa simbahan. Ito ay dapat maging patuloy na ritmo ng iyong buhay, ang tahimik na tibok ng iyong paglalakad kasama ang Diyos. Gaya ng paghinga na nagpapanatili sa buhay, ang pananalangin sa Espiritu ay dapat dumaloy sa bawat hakbang, bawat desisyon at bawat sandali. Iyan ang dahilan kung bakit hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 50, Talata 17, na manalangin ng walang patid. Sa simula, maaaring tila imposible ang ideya ng walang tigil na pananalangin. Paano nga ba mananalangin ng palagi? Ngunit kapag nananalangin ka sa Espiritu, ang panalangin ay hindi na nakakulong sa isang posisyon o lugar.
Ito ay nagiging buhay na koneksyon, isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa Diyos na dumadaloy sa bawat bahagi ng iyong araw. Habang nagmamaneho ka, naglalakad, nagtatrabaho o nagpapahinga, kasama mo ang Espiritu, banayad na inaanyayahan kang manatiling mulat sa Kanyang presensya. Hindi ibig sabihin nito na iiwanan mo ang iyong mga tungkulin sa araw-araw. Ibig sabihin nito ay hayaang maging handog ang iyong buong buhay bilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang huminto, huminga at ibulong sa Kanya ang iyong puso. Habang paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging natural ito hanggang sa maramdaman mong ang panalangin ay kasing halaga na ng hangin na iyong nilalanghap. Kapag ito ang naging ritmo mo, nagsisimulang maangkla ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Nagiging malinaw ang iyong mga iniisip. Mas madali mong naririnig ang patnubay ng Espiritu, ang Kanyang mahinhing tinig, ang Kanyang tahimik na paalala, at ang Kanyang matatag na paggabay sa gitna ng karaniwang buhay. Nawawala ang kapangyarihan ng pagkabalisa dahil ang iyong espiritu ay nagpapahinga sa presensya ng Diyos sandali bawat sandali. Ang ganitong ritmo ng panalangin ginagabayan ng Espiritu ang nagbibigay sa mga mananampalataya ng pundasyong hindi matitinag. Maaaring umuugong ang mga bagyo ng buhay, ngunit hindi ka mabubunot sapagkat ang iyong mga ugat ay nakabaon sa lakas ng Espiritu. Maaaring kumatok ang takot, ngunit hindi ito mananatili sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa iyo. Maaaring lumitaw ang tukso, ngunit hindi ito magtatagumpay sapagkat pinupuno ka ng Espiritu ng lakas na higit sa iyong sarili. Ang araw-araw na pananalangin sa Espiritu ay hindi tungkol sa pagpupunyagi. Ito ay tungkol sa pananatili. Ito ay ang pagkatutong lumakad kasama ang Espiritu bilang iyong laging kasamang kaibigan, hindi bilang isang malayong tagatulong na tinatawag lamang kapag may kagipitan. Ito ay ang pagkilala na ang parehong Espiritu na namamagitan sa iyong kahinaan ay siya ring gumagabay sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. Kapag ito na ang naging paraan ng iyong pamumuhay, nagiging awit ng pagiging malapit sa Diyos ang iyong buhay at ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang umayon sa Kanyang layunin. Konklusyon, ang pamumuhay na pinapatakbo ng Espiritu. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi inilaan upang lituhin o takutin ka. Ito ay isang banal na kaloob upang bigyan ka ng kapangyarihan. Mula sa mga katotohanang nakasulat sa kasulatan hanggang sa ritmo ng iyong araw-araw na paglalakad, itinataas ng Espiritu Santo ang iyong mga panalangin lampas sa hangganan ng tao at inihahatid ang mga ito direkta sa puso ng Diyos. Hindi lamang ito isang espiritual na gawain, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang lakas at kahinaan, kung saan nagliliwanag ang kaliwanagan sa gitna ng kalituhan, kung saan ang pagiging malapit ay nagpapagaling sa pag-iisa, at kung saan ang tagumpay ay tumatalo sa kabiguan. Kapag nananalangin ka sa Espiritu, kailanman ay hindi ka nag-iisa. Isinusuko mo ang iyong sarili sa isa na lubos na nakaaalam ng kalooban ng Ama, na tapat na nagdadala ng iyong mga pasanin at humuhubog sa iyong puso mula sa loob. Simple lamang ang paanyaya, lumapit ka. Isuko mo ang iyong mga salita, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga iniisip at hayaang pangunahan ka ng Espiritu. Ito ang ibig sabihin ng mamuhay ng ang panalangin ay hindi gawain, kundi kagalakan, isang buhay kung saan ang bawat sandali ay puspos ng presensya ng Diyos at ang iyong mga panalangin ay may kapangyarihan hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung sino siya sa loob mo. Ang pananalangin sa Espiritu ay higit pa sa pagpapalakas ng iyong buhay pananalangin. Ito ay ang daan tungo sa mas malalim at mas personal na pakikipaglakad kasama ang Diyos mismo.
At kapag buong puso mong niyakap ang kaloob na ito, matutuklasan mong hindi lamang ang iyong mga panalangin ang binabago ng Espiritu, kundi pati ikaw. Kanyang mga salita ay may paninindigan at ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag kahit sa panganib. Hindi lang siya binigyan ng Espiritu ng tapang, binago siya mula sa loob at ang panalangin ang naging pundasyon ng pagbabagong iyon. Kapag nananalangin ka sa Espiritu, natutunaw ang kapaitan, nagsisimulang maghilom ang mga sugat sa kalooban at lumalambot ang puso mo sa kapwa. Nagsisimula kang makita ang mga tao sa mata ng Diyos, puno ng awa, hindi ng galit. Nagsisimula kang lumakad ng may kumpiyansa, hindi ka ba? Nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, imbes na matakot sa hinaharap. Higit sa lahat, pinapalalim ng panalangin ginagabayan ng Espiritu ang iyong pagiging malapit sa Diyos. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan. Ito ay ang pagkilala sa Kanya, ang pagdinig sa Kanyang puso at ang pagiging ganap na kilala Niya sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi lamang nagpapayaman ng iyong buhay pananalangin. Binabago nito ang iyong buong pagkatao. Hinuhubog ka nito ayon sa wangis ni Kristo. Binibigyan ka ng lakas at kapayapaang hindi matitinag. Kapag tumindig ka mula sa panalangin, hindi mo lang dala ang mga kasagutan, dala mo ang isang pusong binago. Ang ganitong panalangin ay hindi lang para sa mga espesyal na sandali o pagtitipon sa simbahan. Ito ay dapat maging patuloy na ritmo ng iyong buhay, ang tahimik na tibok ng iyong paglalakad kasama ang Diyos. Gaya ng paghinga na nagpapanatili sa buhay, ang pananalangin sa Espiritu ay dapat dumaloy sa bawat hakbang, bawat desisyon at bawat sandali. Iyan ang dahilan kung bakit hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 50, talata 17, na manalangin ng walang patid. Sa simula, maaaring tila imposible ang ideya ng walang tigil na pananalangin. Paano nga ba mananalangin ng palagi? Ngunit kapag nananalangin ka sa Espiritu, ang panalangin ay hindi na nakakulong sa isang posisyon o lugar. Ito ay nagiging buhay na koneksyon, isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa Diyos na dumadaloy sa bawat bahagi ng iyong araw. Habang nagmamaneho ka, naglalakad, nagtatrabaho o nagpapahinga, kasama mo ang Espiritu, banayad na inaanyayahan kang manatiling mulat sa Kanyang presensya. Hindi ibig sabihin nito na iiwanan mo ang iyong mga tungkulin sa araw-araw. Ibig sabihin nito ay hayaang maging handog ang iyong buong buhay bilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang huminto, huminga at ibulong sa Kanya ang iyong puso. Habang paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging natural ito hanggang sa maramdaman mong ang panalangin ay kasing halaga na ng hangin na iyong nilalanghap. Kapag ito ang naging ritmo mo, nagsisimulang maangkla ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Nagiging malinaw ang iyong mga iniisip. Mas madali mong naririnig ang patnubay ng Espiritu, ang Kanyang mahinhing tinig, ang Kanyang